Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Ronel Santo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,966 hanggang 2,970. Ito ang resulta ng init ng ulo ng unang ginang. Wala siyang pakialam kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito o dati. Sa kanyang mga mata, ang pera ay isang numero lamang, at hindi siya kailanman nahihirapang kumita ng pera. Hanggat wala siyang pera, hihingi siya sa bahay at hindi tatanggihan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mo Yanxiang kay Mo Yu sa matalas na boses. Direktang lumuha si Mo Yan. Alam niyang pinakamamahal siya ng kanyang lolo, kaya napakadaling gamitin sa harap ni Mo Yanxiang ang act of coquetry, at sa tuwing umiiyak siya, halos tinugon niya ang bawat kahilingan. Lolo, paano mo papayagan si Aaron na pumunta sa bahay namin? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa niya? Nagreklamo si Mo Yu kay Mo Yanxiang. Dahil nanalo siya kay Yan Bingfeng sa Wuji Summit. Tanong ni Mo Yanxiang, manalo. Nang marinig ito, agad na itinaas ni Mo Yu ang kanyang paghamak sa kanyang mukha at sinabing, kung mananalo siya kay Yan Bingfeng sa tamang paraan, wala akong masasabi, ngunit tiyak na gumamit siya ng kasuklam-suklam na paraan. Kung hindi, siya ay isang basura. Paano siya mananalo si Yan Bingfeng? At saka, hindi kailangang sumali. Si Yan Bingfeng sa mga preliminaries, paano siya magiging kalaban sa preliminaries? Ito ay talagang kasuklam-suklam. Alam na ang kasuklam-suklam na tao sa kanyang bibig ay nakatayo sa kanyang harapan, dahil si Yan Bingfeng ay inayos ni Mo Yanxiang. Ibig sabihin lang, paano mo malalaman na hindi siya gumamit ng normal na paraan? Hindi ba normal na matalo si Yan Bingfeng? Sabi ni Mo Yanxiang. Siyempre. Hindi nag-atubiling sabihin ni Mo Yu na sa kanyang isipan, si Yan Bingfeng ang kampyon ng Wuji Summit ngayong taon. Paano siya matatalo sa Aaron, na hindi alam ang pinanggalingan, at siya ay isang basura lamang ng pamilyang Han? Absurd, sino ang pwedeng mandahil sa challenge arena? Natalo si Yan Bingfeng, ibig sabihin, mahina ang lakas niya, no wonder others. Sabi ni Mo Yanxiang. Umiling si Mo Yu at sumagot, imposible. Hindi matatalo si Yan Bingfeng sa kanya. Dapat may sabuatan. Lolo, pakisuri ko kung sino ang nakialam sa schedule. Tapos na sabihin, ang wikang Mo ay lumalakad sa gilid ng Mo Yanxiang, isang pares ng kaawa-awang hitsura ay humihingi ng paraan. Ako ito. Direktang sinabi ni Mo Yanxiang, hindi itinatago ng bagay na ito ang pangangailangan para sa wikang Mo, at dapat ipaalam ni Mo Yanxiang sa kanya, talagang natalo si Yan Bingfeng sa Aaron, at hindi niya maaaring hayaang magdagdag ng gulo ang wikang Mo kay Han ng 3 araw. Napakalinaw ng mga salita ni Aaron. Hanggat ang pamilya ni Mo ay hindi sumisira sa kanya, hindi niya haharapin ang pamilya ni Mo. Ayaw ni Mo Yanxiang na magdulot ng kapahamakan ang wika ni Mo sa pamilya ni Mo. Ang dalawang salitang ito ay direktang nagpagulo kay Mo Yu. Sa kanyang opinyon, ang Aaron ay gumamit ng min-mins para palabisin si Yan Bingfeng sa entablado, at gumamit din ng min-mins para manalo si Yan Bingfeng. Ang lahat ng ito ay ang mga pakana na ginamit ng Aaron upang matapakan si Yan Bingfeng. Gusto niyang gumawa ng malaking splash sa Wuji Summit, kaya pinili niya si Yan Bingfeng. Ngunit, paano maiuugnay ang bagay na ito kay Mo Yanxiang? Lolo, banibiro mo naman ako diba? Bakit mo ito ginagawa? Mo wika na ayaw maniwala sabi. Para sa ilang kadahilanan, kailangan kong malaman ang lakas ng Aaron, kaya hahayaan kong maglaro si Yan Bingfeng.
Sana gamitin ko si Yan Bingfeng para i-verify ang lakas ng Han 3000, paliwanag ni Mo. Napatunayan ng mga katotohanan na hindi talaga karibal ni Aaron si Yan Bingfeng, kaya ituturing ng aming pamilyang Mo ang Aaron bilang isang VIP sa hinaharap. Nagpatuloy si Mo Yanxiang. Si Mo Yu ay ganap na nalilito. Ang kanyang dating self-righteous, dahil sa mga salita ni Mo Yanxiang, ay nasira. Ang mataas na imahe ni Yan Bingfeng sa kanyang isip ay tila naging mas maikli sa oras na ito. Walang sabwatan, walang inside story. Talagang natalo si Yan Bingfeng dahil natalo si Yan Bingfeng dahil natalo siya sa Aaron. Mo language heart kahit na may 10,000 na ayaw umamin, ngunit ang mga salita ni Mo Yanxiang, ano ang kaduda-dadang. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang wikang Mo ay magbabawas ng puot ng Aaron, si Yan Bingfeng ay malubhang nasugatan, siya rin ay maghihiganti para kay Yan Bingfeng. Mo Yu, binabalaan kita, kung gusto mong maghiganti sa Aaron para sa bagay na ito, wala akong opinyon, ngunit kung gusto mong gumawa ng gulo para sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Kung may malaking gulo, maitataboy lang kita sa bahay ni Mo. Sinabi ni Mo Yanxiang na bagamat mahal na mahal niya si Mo Yu, wala siyang pakialam kay Mo Yu sa harap ng isang malaking kaganapan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, ang pamilya Mo pa rin ang pinakamahalaga, at si Mo Yu ay miyembro lamang ng pamilya Mo. Walang maihahambing sa lahat, ang pangungusap na ito, ay muling nagdulot ng matinding suntok sa wikang Mo. Alisin ang pamilya Mo. Dapat ay sinabi ni Mo Yanxiang ang mga seryosong bagay sa kanya, na hindi naisip ni Mo. Ito pa rin ba ang lolo na nagmamahal sa kanya? Lolo, bakit? Hindi maintindihan ng Mo language ang ask away. Hindi mo alam ang dahilan, ngunit masasabi ko sa iyo na ang Aaron ay hindi isang bagay na maaari mong pukawin, kahit na ang pamilya ni Mo, natatakot ako. Sinabi ni Mo Yanxiang na sa ngayon, alam lang niya kung ano ang ginawa ng Aaron, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas ang Aaron o ang kanyang background. Ito ang kinatatakutan ni Mo Yanxiang. Paano ito mangyayari? Hindi ba siya ay isang maliit na master ng pamilyahan? Paano matatakot ang pamilya Mo sa pamilyang Han? Sabi ni Mo na tuliro, ito ang kanyang pagkaunawa sa Aaron, ay iniisip din ng karamihan. Han 3,000, ay hindi ang basura yung master ng pamilyahan. May dahilan ba para pagtawanan? Malamig na ngumiti si Mo Yanxiang. Kung talagang napakasimple ng Aaron, hindi matatakot ang pamilya Mo, ngunit hindi ganito ang pagganap ng Aaron, tandaan mo lang ang sinabi ko sa iyo. Ayokong makita ang araw na itinaboy ka sa bahay ni Mo. Paalala ni Mo Yanxiang pagkatapos ng huling pangungusap, handang umalis. Ngunit pagdating niya sa pinto, huminto si Mo Yanxiang at sinabing, ang mga bagay na ito ay hindi pinahihintulutang tawaging mga katulong. Isang aral para sa iyo na linisin ang mga ito ng mag-isa. Natarante si Mo Yu, nawala ang galit niya sa nakaraan. Kahit anong basagin niya, basta umalis siya ng bahay, makakabawi ang kwarto sa isang araw. Ngayon, hiniling ni Mo Yanxiang sa kanya na harapin ang mga bagay na ito ng mag-isa para kay mismo, na hindi pa nakakagawa ng mga gawaing bahay. Ito ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit, ngunit ang mga ito ay walang anuman, wika ni Mo na nakatayo sa kinatatayuan. Hindi niya kayang masaktan si Aaron, pero nahuli niya si Wu Jin. Ito ang kaibigan ni Aaron. Imagine. Pagkaalis ni Han Sanchen at ng kanyang partido sa tahanan ni Mo, sinundan ni Chi Yian si Han Sanchen, ngunit humiwalay kay Chi Donglin. Parang mas malapit siya kay Han Sanchen. Siyempre, hindi nag-abala si Chi Yian na pasayahin si Aaron na gawin ito, ngunit dahil siya ay walang katapusan na interesado tungkol sa Aaron at gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa Aaron. Kung tutuusin, ang Aaron ay hindi sapat para sa kanya, ngunit kaya niya gawing masunurin si Mo Yanxiang, kaya naman nagtataka si Chi Yian kung bakit. Kilala mo ba kung sino si Mo Yanxiang dati? Tinanong ni Chi Yian ang Aaron. Para sa mga ordinaryong babae, ang mga taong kasing edad ni Chi Yian ay hindi mag-iisip tungkol sa mga problemang ito, dahil siya ay nasa edad na ng inosente. Gayunpaman, hindi nagulat si Aaron sa kanyang maturity. Ang isang babae na kayang takpan ang kanyang mukha ng isang pares ng salamin at manatiling tahimik sa loob ng ilang taon sa harap ng kanyang matalik na kaibigan ay hindi nangangahulugang ang katahimikan na maaaring linangin sa magdamag. Dahil nagtanong ka, dapat malinaw na malinaw. Nakangiting sabi ni Aaron.
Itinulak ni Chi Yian ang frame ng salamin, na nagpapakita ng kapanahunan na naiiba sa mga ordinaryong tao, at sinabing, si Mo Yanxiang ay nagsimula sa dilim. Siya ay isang taong may bisyo. Sinasabing siya ay nagpasa ng maraming buhay sa kanyang likod at natapakan, hindi mabilang na mga buto. So, sabi ni Aaron, kaya bakit paulit-ulit kang susukwan ng isang napakasamang lalaki? Ano ang dapat mong katakutin? Nagtataka si Chi Yian. Natawa si Han Sanchen at sinabing, siguro mas bisyo akong tao kaysa sa kanya. Alam mo, may sariling hilingan ang kontrabida. Hindi ito unreasonable. Si Chi Yian ay umiling-iling ng hindi malay. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol sa Aaron at wala siyang malalim na pakikipag-ugnayan sa kanya, nararamdaman niya na si Aaron ay hindi isang masamang tao, at ang kanyang edad ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging mabisyo. Kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Walang magawang sabi ni Chi Yian. Totoo ang sinabi ko. As for whether you believe it or not, it's your choice. Sa ilang mga paraan, ang bangis ng Aaron ay mas mataas kaysa kay Mo Yanxiang. Sa kanyang huling buhay, siya ay nasa gitna ng kulungan sa lupa, ngunit siya ay nakasalansan ng hindi mabilang na mga bangkay ng mag-isa. Natatakot akong hindi magawa ni Mo Yanxiang iyon. Siyempre, ito rin ay pinilit na walang magawa, ang tunay na karakter ni Aaron ay hindi gaanong mabangis. We're going home. Magkakaroon ba kami ng chance na makita ka ulit? Tanong ni Chi Yian. Siyempre. Aaron salita ay hindi pa tapos, biglang tumigil. Ayon sa pagunlad ng nakaraang buhay, dapat pumunta si Chi Yian sa Yuncheng upang mag-aral, upang makilala sina Su Yingxiao at Shen Lingyao. Ngunit ngayon ay hindi sigurado si Han Sanchen kung magiging ganito ang mga bagay, dahil ang kanyang hitsura ay nagbago ng maraming bagay, tulad ng kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Chi. Kapag sapat na ang domestic development, napakaliit ng posibilidad ng pagpunta ni Chi Donglin sa ibang bansa. Sa makatuwid, kung pupunta si Chi Yian sa Yuncheng ay naging isang hindi kilalang numero. Bakit hindi? Tingnan ang Aaron na gustong makipag-usap at huminto, tanong ni Chi Yian. Ang Cloud City ay isang magandang lugar. Nakangiting sabi ni Aaron. Naguguluhan si Chi Yian. Tinanong niya kung maaari niyang makilala si Aaron sa hinaharap, ngunit binanggit niya ang isang pangalan ng lugar nang hindi maipaliwanag. Gayunpaman, sa katalinuhan ni Chi Yian, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang kahulugan ni Han Sanchen. Siguro pupunta siya sa Yuncheng, kaya kung gusto niyang magkita ulit, sa Yuncheng na lang siya magkikita. Tahimik na naalala ni Chi Yian ang dalawang salitang, Cloud City, sa kanyang puso. Aaron, ang kaganapan ngayon, salamat. Ang kabaitan mo sa aking pamilyang Chi ay palaging nasa isip ko. Kung magagamit mo ako kahit saan sa hinaharap, magsalita ka lang. Sinabi ni Chi Donglin kay Aaron bago humiwalay. Kinawayan ni Han Sanchen ang kanyang kamay at nakialam sa kanyang negosyo, higit sa lahat dahil kay Chi Yian. Hindi naisip ni Han Sanchen na gamitin ang pamilya Chi para gumawa ng kahit ano. Higit pa rito, ang pamilya Chi ay hindi napakahalaga kay Han Sanchen. Nang lumiko si Aaron para umalis, biglang tumakbo si Chi Yian sa Aaron at hinawakan ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Han 3,000 ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Hindi nagsalita si Chi Yian, ngunit yumoko siya at binigyan ng halik si Han Sanya. First kiss ko ito. Sa mga salitang ito, tumalikod si Chi Yian at tumakbo palayo, naiwan si Han Sani na gulong-gulo sa hangin. Ano ang sitwasyon? Napilitan ka bang humalik? It's really a character cultivated from childhood. Ayokong magtanong kung gusto ko. Mapait na ngumisi si Aaron at sinabi sa sarili, iniisip ang nangyari noong lasing siya ni Chi Yian, hindi ba't muntik na siyang pilitin ni Chi Yian. Si Chi Donglin at ang kanyang anak na babae ay unang bumalik sa villa ni Yang Wanlin. Si Ouyang Fei ay patuloy na naglalakad pabalik-balik sa kanyang tahanan. Lagi siyang nag-aalala, bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa negosyo, alam niya kung anong uri ng tao si Mo Yanxiang. Sa makatuwid, sa kanyang opinyon, ang bagay na ito ay hindi nakakatiyak. Kung sakaling may mangyari kina Chi Donglin at Chi Yian, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nakuha ni Ouyang Fei ang doorbell. Nang makita mula sa mata ng pusa na ligtas ang mag-ama, gamaan ang loob ni Ouyang Fei, kumusta? Okay ka lang ba pagkatapos buksan ang pinto?
hindi na makapaghintay si Uyang Fei na magtanong. Ngayon si Chi Donglin, parang panaginip, ay may hindi tunay na pakiramdam, ibuhos mo muna ako ng isang basong tubig, at magugulat ako, sabi ni Chi Donglin. Nagmadali si Uyang Fei na magbuhos ng isang basong tubig, paalalahanan ang mahiyain na nagtanong, anong problema, ano ang problema? Malaking bagay ito, sabi ni Chi Donglin. Ang tatlong salitang ito ay nagpapataas ng puso ni Uyang Fei sa kanyang lalamunan. Kung may nangyaring seryoso, hindi ba matatapos ang pamilya Chi? Sa pagtingin sa maputlang mukha ni Uyang Fei, hindi siya itinuloy ni Chi Donglin na takutin, ngunit sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa nangyari sa pamilya mo. Si Uyang Fei pagkatapos makinig, isang mukha ang hindi makapaniwala, talagang susuko na naman si Mo Yanxiang kay Han Sani. Ito ay para hayaan si Uyang Fei na magkaroon ng kakaibang pakiramdam na walang katotohanan, paano ito mangyayari? Matatakot ba si Mo Yanxiang sa Aaron? Sabi ni Uyang Fei. Madiin na tumanggaw si Chi Donglin. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, sigurado siyang takot na takot si Mo Yanxiang sa Aaron, at hindi siya medyo, minaliit ko ang Aaron. Tinatayang siya ay mas makapangyarihan kaysa sa aming inaasahan, sabi ni Chi Donglin, susunod, uuwi kami at maghintay. Mababawi ba talaga natin ang nawala sa atin? Tanong ni Uyang Fei, natural lang yan. Ibinuka ni Mo Yanxiang ang kanyang gininto ang bibig. Paano siya nagbibiro? At saka, kung kaya niya tayong lokohin, natatakot ako na hindi siya nang ahas na lokohin ang Aaron, nakangiting sabi ni Chi Donglin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!